Natapos ang photoshoot around 11 p.m. na. Final shoot na pala kaya nagkayayaan ng buong production na mag-bar at mag-party. Pumayag naman si manager dahil wala namang early schedule si Devin for tomorrow. At na-excite naman ako nang malaman kong sa bar kami ni Eunice magpa-party. Napakalakas ng tugtugan at marami ng tao sa bar, pero hindi katulad ng usual na dami. It looks like mga VIP ang nandito. Welcome guys, this way to start your night. Nakangiting bungad ni Eunice sa amin. She winked at me at nag-lead na ng way para sa uupuan naming lahat. Nung makaupo na ang lahat ay nagkagrupo-grupo na. May mga humanap ng kalandian, may mga sumasayaw, at si Devin naman ayun, nakikipag-inuman siya kasama yung photographer at si manager. Busy si Eunice sa pag-aasikaso, kaya halos 2 oras na kami sa bar nang lumapit siya sa akin. I missed you girl, sabi niya sa akin sa bayaka. Ako din, miss na kita. Namimiss ko na ang sleepover. Kulang pa din na tumatakas ako sa gabi para mag-gig dito. Natatawa kong sabi, kumalas ako sa yakap niya. Speaking of gig, oo nga pala my dearest best friend. Malilate ang singer ko for tonight. Is it okay kung kakanta ka? At least 1 or 2 songs lang. Please, save me. Kanina pa nagre-request ang mga kasama mo ng kakanta. Sabi ni Eunice. Ano? Huwag ako, nakakahiya. Nandyan si Devin. Sabi ko, ano naman? Just ignore him. Pretty please, friend. Sabi nito at nag-poppy eyes pa siya sa akin. I sighed. Fine, you win. But just 1 song, okay? Sabi ko. Yep, thank you Mabel. I love you. Che, sabi ko. Umalis na ako sa harapan niya at nagtungo na sa stage. Grinit ko mga band members na naging ka-close ko na dahil sa paggigig ko at pag-waitress sa club. Hi, since my singer is gonna be late, my friend here will be singing for us. Hope you enjoy it and enjoy the rest of the night. Sabi ni Eunice, nagpalakpakan naman yung mga tao sa bar. I signaled the band to start. I held the microphone. Naghiyawan na agad ang mga tao sa unang stanza pa lang ng kanta at halos lumundag ang puso ko nang makita kong nakatingin si Devin sa akin. He's holding his beer pero nakapokus ang atensyon niya sa akin. Nag-iwas ako ng tingin dahil feeling ko hindi ko matatapos ang kanta kapag nakatingin ako sa 2 itim na itim at singkit niyang mata. Na-disappoint ako nang pagtingin ko sa kanya ay nagsiselfone na siya. Not sure kung may ka-video call siya pero nagsasalita siya. Wala na din siyang katabi dahil nagsasayawan na sila. Nung matapos kong kantay, agad-agad akong bumaba ng stage. Wala na talagang paki si Devin. He's all changed now. Devin's POV. I didn't know nakaklose pala ni Mabel ang may-ari ng bar na to. Sabi sa akin ni manager, tumango lang ako. I hate answering a lot of question from her. Mas malala pa siya kay ma'am. Umayos ako ng upo na nagsimula ng tumugtog ang banda. I held my beer at ininom ito. Nagsimula ng kumanta si Mabel. I never knew na magaling siyang kumanta. 9 years had passed. And there are things na hindi ko pa pala alam sa kanya. Kinuha ko ang phone ko. Miss, I called my very own AI. Yes, I created her during nung mga panahong bored ako. Everyone thought na magsa-scientist or doctor ako, pero I ended up pursuing a business course. Hindi nila ako pinilit, pero alam ko naman na akong mag-handle ng business ni Dad, so why make it so complicated? Yes, Devin. Miss answered me. Naka-install siya sa phone ko and as well as sa office. Make a video recording of that woman singing right now. I commanded her. Okay, now recording. Patapos na sigurong kanta nung magsalita ulit si Amis. Devin, what would you like to name this recording? Isabel Martina. I simply answered. Okay. Miss, I called her again. Yes? Meet your very own model. Isabel Martina Flores, Donovan. Yes, si Mabel ang naging inspirasyon ko while I am doing Amis. Amis is a short Isabel Martina Flores Donovan. You are ended in a big trouble, Devin. I said to myself, bago tumayo tuluyang inubos ang alak na nasa kamay ko. Isabel's POV. Nagising ako sa malakas na kalabog sa pintuan ng kwarto ko. Mabilis akong bumangon at binuksan yon. Sumalubong sa akin ang galit at namumulang mukha ni Devin. Devin, bakit? Tanong ko. I've been knocking your freaking door for 15 minutes already. Bakit hindi mo ako agad pinagbuksan? Inis niyang sigaw sa akin. Wala ka namang shoot ngayon, di ba? Kaya nga hindi ako nag-set ng alarm. Napagod din kasi ako kagabi. Halos umaga na tayo nakauwi. Sagot ko.
So kasalanan ko? Sarcastic niyang sabi sa akin. I didn't say that. At saka, instead na magalit ka at magsisigaw dyan, ano bang kailangan kong gawin? May iuutos ka ba or what? Lagi siyang ganito. Ilang buwan na kami nagsasama pero daig niya pa ako pag may period kong magalit. Hurry up! We need to go somewhere. Inis nitong sabi sa akin. Sige na, ito na magmamadali na. Sabi ko at mabilis na pumasok sa loob. Wala namang kaming schedule ngayon. Nakakapagtaka naman na sobra siyang nagmamadali. Hindi na ako nakapagsuklay ng maayos or nakapag-blower man lang. Dahil nagsimula na naman lumagabog sa pintuan ng kwartong malalakas na pagkatok ni Devin. Damn, Mabel! What's taking you so long? Nagmamadali na nga tayo, di ba? Sigaw niya mula sa labas. Nag-roll eyes na lang ako bago tumayo at pagbuksan siya. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin may lakad pala tayo ngayon? Eh di sana hindi ka nagmamadali ng ganyan. Sagot ko sa kanya. Nakakainis kasi. Alam niya naman sigurong hindi ako ganun kabilis kumilos. Tapos Devin is confusing me. Whatever. Tara na. Sabi nito bago nagmamadaling tumalikod. Mabilis kaming lumabas ng bahay. Nakita kong sumakay na siya sa sasakyan niya. Nag-aantay ako na umalis na siya at hinahanap ko din kung nasa ng van naming mga staff. Nagulat ako nang bumusina siya at bumaba ang salamin ng kotse niya. Mabel! Ano ba? Sakay na! Sigaw nito. Mabilis akong lumapit. Malay ko ba na dito ako sasakay ngayon dahil ang tagal na nung huling mangyari yun. Ang madalas ko nang kasama ay sila manager. Mabilis akong sumakay sa shotgun seat. Kita ko na halos magdugtong na ang kilay ni Devin dahil sa inis. Saan ba kasi talaga tayo pupunta? Nasaan sila manager? Nauna na ba sila? Tanong ko. Enough with your questions. You'll be doomed kapag naabutan ka. Sabi niya. Ako naman ang kumunot ang noo dahil sa sinabi niya. Teka, bakit ako? Anong ginawa ko? At saka sino bang tinutukoy? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dapat. Kasi ay palabas kami may biglang humarang na kotse sa harapan namin. Shit! Devin cursed. Nahampas niya pa ang manibela sa inis. Naguguluhan na ako. Sino ba tong mga nasa kotse? Damn it. Sabi ko kasi sa'yo magmadali ka. Inis niyang sabi. Teka, naguguluhan ako. Sino ba yan? Tanong ko. Napako ang tingin ko nang bumukas na ang pintuan ng sasakyan at nilukob ako ng kaba nang mula dito ay lumabas ang magulang ni Oliver. Si Mommy Rosie at Daddy Damian. Nakita kong bumaba na si Devin ng kotse kaya kahit kinakabahan ako hinubad ko ng seatbelt at lumabas na din. Mukhang hindi pa nila ako napapansin dahil nakapakong atensyon nila kay Devin. Oliver, anak! Namiss ka ni Mommy. Kamusta ka? Nakangiting bati ni Mommy sa kanya. Nakita kong bumeso si Devin sa nanay niya at yinakap naman si Daddy Damian. Okay lang ako, Mom. Bored na sagot ni Devin. Ano bang pinagkakaabalahan mo? At teka, aalis ka ba? Tanong ni Mommy at doon ay dumako ang tingin niya sa akin. Bumalot ang sobrang pagkagulat niya nang makita ako. I tried to force a smile. Nagulat ako nang mabilis pa sa 4:00 nakalapit siya sa akin at sinampal ako ng malakas. Binigyan niya ako ng sobrang lakas na sampal. Nagulat ako kaya napahawak ako sa pisngi ko. Aambahan niya pa sana ako ng isa pang sampal nang pigilan na siya ni Devin. Mom, what are you doing? Sigaw ni Devin kay Mommy. Rumihistro ang pagkagulat sa mukha nito. Hinatak ni Mommy ang kamay niya sa pagkakahawak ni Devin. Matalim siyang tumingin sa akin. Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan? What the hell is this, Devin Oliver? Bakit kasama mo na naman ang babaeng to? Sigaw nito sabay duro sa akin. Nakaramdam ako ng sakit. Emosyonal. Mas masakit pa sa ginawad niyang sampal sa akin. Alam ko naman bakit nagkakaganyan si Mommy. Sinaktan ko ang anak niya. Sinira ko ang tiwala niya. Kaya dapat ine-expect ko na magagalit siya. Nakamumuhian niya ako. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko ang sarili ko. Rosie, tama na yan. Devin, sige na, ihatid mo na si Mabel. Nagsalita na si Tito Damian. Mababakas ko ang awa niya sa way ng pagtingin niya sa akin. Umalis ka na, Mabel. Bago ko pa hindi mapigilan ang sarili ko. Ang kapal ng mukha mong bumalik sa buhay ng anak ko. Porket maayos na? Ano? Guguluhin mo ulit? Napakawala mong kwentang babae.
Galit na galit si tita. Pinigilan ko ang pagpatak ng luha ko. Alam kong galit si mami sa akin. Pero hindi ko ipapakitang mahina ako. Mami, bigyan mo naman ako ng chance mag-explain. Sabi ko. I don't need your explanation. Devin, ano ba? Alisin mo na siya sa harap ko. At wag mo nang kikitain pa kailanman. Mom, tumigil na kayo. That's impossible. Mabel is not going anywhere. Dito lang siya. Nagsalita na si Devin. Mararamdaman mong pinipigilan niyang taasan ng boses ang mami niya. Hindi. Kung hindi mo siya kayang paalisin, ako ang magpapaalis sa pesteng babaeng to. Sabi ni mami, bago niya ako hinawakan sa braso. Naramdaman kong mahaba niyang kuko na bumaon sa braso ko. Muntik na akong mapasigaw sa sakit na idinulot nun. Marahas na hinatak ni Devin ang braso ko sa pagkakahawak ng mami niya. Stop it, Mom. Hindi aalis si Mabel. I married her, Mom. Kasal kami. Kaya hindi siya pwedeng umalis sa bahay na to. Tuluyan na lumabas ang maotoridad na boses ni Devin. Napahawak naman sa dibdib si mami. Akala ko tutumba siya pero nakita kong maagap na pag-alalay ni Daddy sa asawa nito. This is impossible, Devin. Ano na naman ba tong pinasok mo? Matanda na ako, Ma. Sa bahay na tayo mag-usap. Please. Huminga ng malalim si mami at nagpaalalay na kay Devin papasok ng bahay. Hinayaan ko na muna sila. Siguro kailangan nila magkasarilinan. Naiwan ako at si Daddy. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil kinakabahan ako na baka galit din siya. Nagulat ako nang itap niya ang balikat ko. Masaya akong bumalik ka sa buhay ng anak ko, Mabel. Daddy Damian. Nag-angat ako ng tingin. Nangilid na ang luha ko. Dad, tawag ko dito. Nag-open arms naman siya kaya mabilis ko siyang niyakap. Masaya ako na kahit papaano'y may isang tao sa pamilya ni Devin na at least tanggap ako. Humiwalay ako at ngumiti sa kanya. Thank you, Dad. Sabi ko na pinupunasan ng mga taksil na luha na naglalanda sa pisngi ko. Hindi ako naniniwala na intensyon mong iwan ang anak ko, Mabel. I know your dad. We're very close. Malaki ang kumpiyansa kong napalaki ka niya ng maayos. Tinap niya ulit ang ulo ko. By just seeing you, nabuhay ang pag-asa sa puso kong babalik na ang dating Oliver. Sabi ni Papa, bago ako lagpasan at pumasok na din sa loob. Sa likod ako dumaan at sa kusina muna ako nagstay dahil alam ko nag-uusap sila. Nakita kong nagkasugat ako dahil sa marahas na paghawak sa akin ni Mommy. Nagsimula na lang akong magluto ng pananghalian dahil magtatanghalian na din. For sure nagugutom na sila. Nag-bake na din ako para may makain mamayang merienda. Kakapasok ko lang ng mga cupcake sa oven nang pumasok si Mommy sa kusina. Aaminin ko na nakaramdam ako ng sobrang kaba. Natatakot ako na pwede niya akong saktan dahil wala naman sila Devin para pigilan siya. At mas natatakot ako sa mga salitang lalabas sa bibig niya. Mabait si Mami Rosie. Sa mga panahon na kami pa ni Devin daig pa sa isang anak ang turing niya sa akin. Kaya alam ko nang iniwan ko si Devin. Sobrang naging galit niya. Hindi ko lang iniwan si Devin. Binali ko pang pangako ko sa mami niya. Tumikhim siya. Marahil ay napansin niyang wala akong balak magsalita. Huwag kang mag-alala, Mabel. Hindi na kita sasaktan. Nabigla lang ako. I apologize for hurting you physically. But I won't apologize for every single word I said. Mommy, I know na nagalit kayo sa akin dahil iniwan ko si Devin. Pero I have my reasons. And those reasons will never be valid, Mabel. Kapag gusto may paraan. And you chose to destroy my son. Kaya ganyan si Oliver. Napakalaki ng pinagbago niya dahil sa'yo. Ramdam kong matinding sama ng loob sa sinasabi niya. Ina siya. Maaaring kung sa akin din to ginawa ay magagalit ng gusto si Mama at Papa. Kasalanan ko po. Kaya nga nandito ako para ayusin ang lahat. Para maitama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Then you're a fool, Mabel. Wala ka nang maaayos. Kaya ako nang nagsasabi sa'yo. Umalis ka na. Lubayan mo na ang anak ko. Let him be with someone who deserves him. Sigaw sa akin ni Mommy. My heart was shattered into pieces. Just because of what I did, ibang-iba na ang tingin niya sa akin. No, Mommy.
Hindi ko iiwan si Devin. Matigas kong sabi. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob. Well then, if you insist, wala akong magagawa. Choice mo yan. Alam ko naman na kaya ka pinakasalan ng anak ko is to get even. I know you're fully aware of that. She said and looked at me straight in the eyes. And I assure you, Mabel, that as your mother-in-law, I am going to make sure that you are going to regret every single day na nasa tabi ka ng anak ko. I will make your life a living hell. Lumunok ako. Nakakatakot si Mommy. Ibang-iba na siya. Like how Devin is. Ganoon ba talaga kalala ang nagawa kong kasalanan? Hanggang mag-dinner ay nagstay sila Mommy at Daddy. There is really an easiness at kahit nahihirapan ako, ay naitawid ko naman ang araw na yon. Tahimik lang si Devin at tila walang pakialam. Kahit harap-harapan ng mga masasakit na salitang binibitiwan sa akin ni Mommy. Gusto kong umiyak pero tinatagan ko ang loob ko. Para sa amin to ni Devin. Kakayanin ko basta mag-workout lang ang relasyon namin. Mahimbing na akong natutulog nang makarinig ako ng tila may nabasag sa baba. Agad-agad kong sinuot ang robe ko. Dahil naka-nightgown lang nagdahan-dahan ako sa pagbaba. Akala ko'y napasok kami ng magnanakaw. Pero nanlaki ang mata ko nang makita si Devin na nakaupo sa minibar dito at umiinom. Nagulat ako nang inihagis niya ang baso kaya nabasag na naman ito. Devin! Sigaw ko. Agad naman siyang tumingin sa akin. Pero mabilis na inalis yun na animoy hindi niya ako nakita. Go back to sleep. Huwag mo akong pakialaman. Walang gana nitong sagot. Devin naman, ano bang problema? Pwede ba, Mabel? Umakyat ka na lang. Nagulat ako sa sigaw niya. Hindi ko siya pinakinggan. I made my way. At luckily hindi ako nabubog. Kahit hindi ako nakapagtsinelas. Nakatiklop ang puting polo ni Devin hanggang siko. Mukhang kagagaling lang nito sa opisina. Sa wakas nakalapit ako sa kanya. I tried na kuhanin ang baso niya pero mabilis niyang iniwas yon. Go away, Mabel. Huwag mo sabi akong pakialaman. Sigaw niya sa akin. Bata ka ba, Devin? Bakit hindi mo kasi sabihin anong problema? Hindi ko napigilan ang sarili ko at napasigaw na din ako. Gusto mong malaman ang problema? Fine, I'll tell you. Lahat naman kasi pinapakialaman mo. Sigaw niya. Then tell me. Sigaw ko pabalik sa kanya. It's you. Maybe Mom's right. It is really a mistake to marry you. Maling-mali na pinapasok pa ulit kita sa buhay ko. Since you got back, lahat na lang nagulo. I even put my fucking career at stake because of this foolishness. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos sa desisyon ko. Dapat pinag-isipan ko muna to. You can hear the great frustration in his voice. Parang may bumara sa lalamunan ko. Mabilis na bumagsak ang luha ko pero mabilis ko din itong pinunasan bago pa man niya makita. Lasing ka lang. Magpahinga ka na. Sabi ko. No, I'm not, Mabel. Tama. Pinag-iisipan ko. I should really let you go. Matagal na nangyari yun. Devin naman. Bumibigat ang pakiramdam ko. Go. Umalis ka na hanggat hindi pa nagbabagong isip ko. Sabi niya. Ininom niya ang alak sa baso niya. No, I am not going anywhere. Nagbagsakan ang mga luha ko. Ito na yung chance ko para i-prove sa'yo na hindi ko talaga intensyong saktan ka. Enough, Mabel! You! Nagulat ako sa pagsigaw niya at pagduro niya sa akin. Napaatras ako at mabuti na lang napigilan ko ang sarili ko sa pagsigaw dahil naapakan ko na palang mga bubog. You made me like this, so don't act innocent. Ayoko nang makarinig niyang explanation mo dahil wala nang mababago. Lahat ng lumalabas sa bibig mo puro kasinungalingan lang. Rumagasana ng tuluyan ang luha ko. Hindi ako makagalaw. Masakit ang paa ko pero mas masakit ang puso ko. Hindi ko matanggap na nanggaling ang mga salitang yun kay Devin. You should go. Go where I can't find you. Before I destroy you. He said. He's not looking at me. Hindi mo kasi ako pinakikinggan. Pinapairal mo ang pagiging close-minded mo. Yes, nasaktan kita. Pero masakit din yun para sa akin, Devin. You drugged me in this marriage. And then pag ayaw mo nang itatapon mo na lang ako. Iyak na ako ng iyak. Wala na akong paki kung mukha akong mahina or what. Ouch! Hindi ko na napigilan ng mapaaray dahil mas bumabaon ang bubog sa paa ko. I look at my feet. Nakita kong marami ng dugo sa paa ko.
Nakita kong mabilis na paglingon ni Devin at kasunod nun na yung pagtingin niya sa paa ko. Mabilis siyang tumayo at binuhat ako. Lumundag ang puso ko dahil napakalapit ko sa kanya. Mabel! Damn it! Are you crazy? Inis niyang sigaw sa akin. Mabilis siyang naglakad paakyat ng kwarto ko. Nataranta siyang kumilos at tumanap ng ipang tatakip sa dumudugo kong paa. Habang naghahanap siya ay nakita kong may tinatawagan at kinausap siya. Nilagay niya ang tuwalya sa paa ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng tuwa kahit masakit ang paa ko. Dahil sa concern na nakikita ko sa mukha ni Devin. Hindi mo ba alam na bubog yun at masusugatan ka kapag inapakan? Are you not thinking, Mabel? Inis na naman siya. Nanatili lang akong nakayuko. Lumipas ang 15 minutos ay may narinig akong kumatok sa pintuan. Mabilis na binuksan ni Devin yon. At mula doon ay pumasok ang isang lalaking nakapolo din. Halos malaglag ang panga ko dahil napakagwapo nito. Pero mas gwapo si Devin, ha? Good, you're here, Perry. Ayan, gamutin mo na siya. Make sure na magiging okay siya. Hindi ko siya madadala sa ospital. That's why I called you. Devin said. Ngumisi lang yung lalaki. You better pay me good. Pasalamat ka, malapit lang ako. At alam kong setup nyo. Sabi nito. Nilapag na nito ang gamit niya at umupo sa kama kung nasan ako. Napaurong naman ako dahil nakangiti siya sa akin. Pero there is coldness in his eyes. Mabel, he's Perry. Kaibigan ko siya. He's a doctor. Gagamutin niya ang paa mo. Ani ni Devin. Sagot ko na lang. Hi, Isabel. Ani ni Perry at nakipag-shake hands sa akin. I smiled. Okay, patingin na ako ng paa mo. Halos mag-iisang oras ding inalis ni Perry ang mga bubog sa paa ko at nilinis ang sugat ko. Binendahan niya and advised me na pagalingin muna yon bago ako makalakad ng maayos. Makakatayo naman daw ako pero mahihirapan lang talaga sa paglalakad. Na-awkward nga ako dahil nakarobe lang ako. And yet although gwapo si Perry ay lalaki pa din siya. Nagsimula niya ng iligpit ang gamit niya. Okay na, Mabel. Pagalingin mo na lang yung sugat mo at inumin ang gamot na nireseta ko to avoid infection. Sabi nito. Pagka gumaling na ang paa mo, you can put some cream para hindi magka-scar. Sayang pa naman. You have a good body. Makinis ka pa naman. Every man will die to date you. Fuck off, Perry. Huwag mong pagtripan si Mabel. Masungit na sabi ni Devin. What? I am just saying the truth. She's my wife. So nobody can have her except me. Diretsong sagot ni Devin. Halos mapugto ang paghinga ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko maiwasang kiligin. Tumayo na si Perry. Whatever you say, Mr. Possessive. Sinamaan niya ng tingin si Devin. I'm just kidding, tol. Tumawa pa ito. Ganyan ba talaga pag broken-hearted? Gusto mo bang i-update kita about kay Savannah? Sabi ni Devin. I don't wanna talk about her. Sige na, uuwi na ako. Buisit ka talaga, Devin. Sabi nito bago sinuntok si Devin sa braso. Bye, Mabel. Paalam nito sa akin. Savannah? Are they talking about Savannah Salcedo? Yung sikat na artista? May connection ba siya kay Perry? Mabel. Naputol ang pag-iisip ko nung magsalita si Devin. Ano yun? Tanong ko. About what I am talking about earlier. Before anything get worse. Let's call it quits. Sabi ni Devin. Devin, ano ba? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kita hiiwan ng ganun-ganun na lang. I wanna make it up to you. Gusto kong maayos tayo. You know that's impossible, Mabel. Napalunok ako sa sinabi niya. Hindi na ba niya talaga ako mahal? Hindi mo na ba talaga ako mahal? Kinakabahan man ay nagawa kong itanong yan. Ayaw mo na ba talaga akong makasama? He looked at me in the eyes. I can see madness there. Galit siya. You know the answer to your question, Isabel Martina. Sigaw niya. Tama na, magpahinga ka na. Akmang tatalikod na siya. Nang pilit kong tinayo ang sarili ko. Masakit sa paa pero kaya ko naman. Ano ka ba? Sigaw nito. I am not giving you up again, Devin. Sabi ko. He sighed. Kiss me, Devin. Alam ko kahibangan na ito at masyado ko nang binababa ang pagkababae ko. Pero I want to know kung wala na ba talaga at para ipakita rin sa kanya na I am not giving him up. Matulog ka na. I told you.
Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang mabilisan niya sinaradong distansya namin. At mabilis na inangkin niya ang mga labi ko. Hindi ko alam kung ilang segundo tumagal ang halik na yon. Pero ramdam ko na isa yung halik ng paniningil. Lumapit sa tenga ko si Devin. I told you to run away. Pero gusto mo pa yatang makipaglaro sa akin, Isabel. Then better be prepared. Walang sisihan. Hindi ka na basta-bastang makakatakas. Sabi niya. Bago mabilis na lumabas, naramdaman ko na namang nagbagsakan ng mga luha ko. Kaya ko bang magstay pa ako dito at ipaglaban siya? I don't feel good about this.